Minuto na makalipas ay 9:00 na umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning, magandang makulimlim na Sabado po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin dito ang barkadang Executive Session, Congressman Jonathan De La Cruz, Paulo Capino, at siyempre si Inspector General Dodi Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning po. Morning Pilipinas. Siyempre, unang-una, Maganda na yung mga tayo po ay nalulungkot. Siyempre, doon sa nangyari doon sa mga ating mga kababayan dyan sa Cebu. daming areas. Diba? Dyan sa Visayas. Medyo Leyte, matindi yung, Negros. Negros. Dami. Ay, Puntino na yun, ano? Grabe. Sa ngalan po ng programang Executive Session at mga kasama po namin, taos puso kami nakikiramay doon po sa mga pamilya. Unang-una po yung mga pamilya na naging biktima po nitong bagyo, lalo-lalo po yung mga nawalan po na mga minamahal sa buhay. At lalo rin po yung ating mga kababayan na, naku, Diyos ko po, talaga nakita naman natin sa SOCMED, ano? Grabe, Kung ano grabe. ang dinanas ng mga kababayan natin. Ano ba ito nangyari dito, parang Eda, kung John at parang Pao? Parang bakit Alam mo, naging ilog ang mga kalsada? nandyan ako sa area nung mabuting at ako'y Ano ka ba? nakaalis eh. Mabuti ako'y nakaalis nung mga ilang araw bago dumating. Tino, ano? Oh. Mahina naman, hindi naman ganong kalakas yung ulan. No? Kaya yung mga tao, kampante. Pero Ang biglang ini-expect nila yung hangin. Siyempre, pag nakikita mo namang hindi masyadong maulan, di ba, relax ka. Kasi alam mo, safe ka eh. Ang hindi nila alam, yung palang tubig nasa ibabaw. Di ba kaya kung makikita mo, parang rumaraga sa pababa. Tsaka madaling araw yata nung tumama eh. Tsaka mabilis, segundo lang. Antas agad. Parang Ondoy ito, no? Parang Ondoy. Ondoy na, hapon pa part eh. 2, no? Ondoy, ano? Yung mga pangyayari. Ang sabi... wala nang nag-hold eh. Walang nag-hold sa taas. So ang nangyari, parang hindi ini-expect ng mga tao. Kasi pag tinignan mo, lumabas ka sa bintana, hindi naman ganun kalakas ang ulan. Malakas ang hangin, di ba? So, Pero tuloy-tuloy. yun ang preparasyon. Ang hindi natin alam, yung pala sa ibaba, wala nang sumasalo. Wala nang sumasalo Diba? doon. Wala nang mga nag-i-intervene ng pagbaba na ipon. Pag bulusok ng tubig sa baba, kita mo kulay brown. Halos putik eh. Oo. Dala-dala nun. Pero ang sabi ng hindi ko lang, DOST yata naglabas ng report, yung binuhos na ulan 20 years. ay pang isang buwan ay ibinuhos sa loob lamang ng isang araw. Hindi lang nga yata isang araw, sa loob lamang ng 3 oras. Oh, pero So parang masyado yung volume. Parang Ondoy nga ito, eh, no? 20 year. Yung 20-year high. Yan. Oo, no? Yun kaya talagang... biglang naungkat na naman yung mga flood control. This time yung Cebu version. Di ba? Medyo Siyempre, ang una mong titignan, kung ikaw ay nakaupo, di ba? Meron bang mga flood control projects na ginawa yung region, di ba? Yung region, yung probinsya, di ba? Yung mga syudad. Tsaka yung tinamaan yung mga syudad, yung pag-landing mo sa Cebu, Lapu-Lapu, pagkatapos nun, ano ba yun? Mandaue, Talisay, Cebu City. Di ba? Hindi naman yung talagang mga malalayo Ako nga, ang tingin ko nga, ito na. Ano yung sinasabi mo kanina? Parang Ed. Ano yung sinasabi mo kanina? Napakagaling. Good morning, sir.
Ombudsman Boying Rimulya, good morning, good morning. Morning. Good morning. I hope you had a very... Yes. May breaking news ako, mamaya lang. Yan. Eh, ang sinasabi ko sa'yo, inuhuli mo kami. Dapat medyo tayo. Dito natin i-break. Ayun. Yun. Hindi, Pero yung napag-usapan. yung sa Mabuti na lang at dumating Sino? ka, Ombudsman. Oo, kasi talagang sinabi Talagang, ko sa kanila kanina, easy ka lang. Kaya masyado. Kaya late ka. Oo. Paminsan-minsan nalilate ka. Bisita ko sa kanina. Kanina. Ayun. Tsaka talagang trabaho. Oo. Trabaho. Oo. Marami. Itong tatlong to kasi, iba sinasabi sa'yo kanina. Alam mo, itong trabaho kong to, Oh. 24/7 to eh. I have to rethink my time options. Yes. Tsaka priorities. Yes. Ang tao, minsan, pati linggo gusto nilang. Siyempre. Siyempre. Mahirap yun. Eh, may pamilya naman tayong lahat. Di ba? Tsaka kailangan din natin magpahinga. Oo. Yun ang sinasabi ko kay, Kanina ko pa sinasabi sa tatlong to yun. Ayaw maniwala. nagbibilit. No, bakit nawala ka pa? Oo. Kaya may break ba tayo? Basta may break. After the break, i-announce ko. Warm up muna kami ng mga Oo. tatlong Hindi, minuto. Hindi, yung tungkol sa Sa typhoon. bagyo muna, sa Yung bagyo, no? Typhoon Tino. At talagang ano din Matino. eh. Pero ako Matino, sa tingin ko matino. doon sa dami ng ibinuhos na tubig, ang naging Araw lang yun, no? isang araw lang yun eh. Isang araw. Yung, Yung ulan na para sa 6 na buwan, nahulog sa isang oo, araw. sa isang araw. 20-year high nga, 20-year Ulit sa high. isang araw. Sabi ko nga kanina, Ombudsman, nandun ako sa area. So pag sinilip mo sa labas, talagang konti lang yung ulan eh. Diba? Akala mo, akala ganon. mo, bale, wala. Hindi, kasi hindi yung katulad ng bagyong bubo. Yung pala, naiipon sa ibabaw ng mga bundok. Kaya nung rumagasa yung tubig ng madaling araw pababa, di ba, walang nag-i-expect. Kasi walang masyadong hangin eh, na nalabas. Oo, ang preparasyon talaga, yung hangin, di ba? Pero Yung 24 hours yan diretso, di ba? Yes. Malalaki diretso patak. eh. Oo. So wala nang Parang nag-hold sa ibabaw. parang nangyari sa Leyte. Yes. Very similar. Sa Undoy. Ondoy. Pati sa Manila naman, ulan nun eh. Oo. Isang malawak na bagyo rin yun, yung Undoy eh. So, yun nga, pagkatapos nga, sabi ko nga, bigla na namang naungkat naman yung Cebu version ng flood control, hindi ba? Siyempre, yun ang natural na isipin ng tao. Pero ako naman, sa dami ng binuhos, kahit anong ilagay mo dyan, ang pag-aralan kasi, bakit ganong kabilis ang pagragasa o pagbaksak ng tubig? Walang retaining. Kasi nga, wala na nga Wala sigurong nang gubat, retaining doon. wala nang sumisipsip ng tubig, di ba? Kaya anong bumaba yung tubig, kulay lupa na talaga, lupa na, may bato pang kasama eh, no? Kaya ako, natuwa nga ako nung nag-announce yung Ombudsman Office na yung task force na dapat mag-iimbestiga yata ng inyong mga flood control projects, nagpa-focus ka muna dun sa Cebu. Tama ba yun? Siyempre, Oo, kasi yun ang Mga NBI nandun na, on it already. Kasi siyempre, nakikiusap din tayo. Oo. Mga kaibigan naman natin. Pinag-aaralan na rin nila yung nangyari. Meron din sa social media yung nag-trend after nga nung lumabas yun sa mga baha. At nag-issue na rin ng statement ng DNR dun sa development nung Monteraza. Sus, kaliit-liit Oo. naman na. Kaya, Pero ano to, pero sila yung face eh. Sila face Pero ngayon yung ng araw galit ng na mga yung tao. bagyo na iniintay natin, tumatama. Ito yung malaki. Mas malakas malaki. yun. Ito yung malaki. Talagang- Mga kababayan, kaya nga tayo magprepara sapagkat ako sa pagkakakinig ko doon sa mga weather forecasters na nagsasabi, ang lawak magmula daw Batanes hanggang Bohol. Hindi, malaki talaga. Malaki. apektado. Hindi, tsaka umiikot eh. Yung wind, wind radius 500 niya. kilometers across eh. Umiikot. 1,000 kilometers across. Across, oh. Oo. Tapos umiikot. So, kung ang sentro niya nasa norte, aabot siya hanggang dulo ng Parang ang area of coverage, parang Abot sa dulo ng- Abot ng 1,500 Aklan. kilometers. Hindi, kasi dito Abot nang na- gagaling eh. Dito nang gagaling eh. Gumanon. Ito lang po, ito naman po, suggestion lang doon sa mga nagbibigay ng mga weather forecast. Sana lang i-simplify natin. Para naintindihan ng tao. Naintindihan ng tao, hindi yung west-east of Philippine Sea, ganong, etc. Sabihin nyo na lang po, nasa Palawan, nasa Bohol, nasa Ilocos Alam naman Norte. ninyo yun eh. Alam Alam ninyo na yun. kagad ng tao, madaling intindihin. Oo. Iisipin pa, nasan ba yung north, nasan ba yung west, nasaan ba tayo? Di ba, maguguluhan po yung mga tao. Although alam ko, scientifically, yan ho talaga yung tamang Dapat na pamamaraan. sinasabi, oo. Kaya lang, kahit na ho gaano katama yan, kung ang mga tao hindi ho naiintindihan yung sinasabi natin, maliligaw ho yung tao. Make Kaya it siguro, simple. latest bulletin? Ano latest bulletin? Nakapasok, Nakapasok. Kapasok na, ano na Philippine eh. Area of Responsibility. Papunta na sa landfall. Dito nga dapat lang po yung mga kababayan natin, nakita na po natin na hindi na lang po tayo pwede umasa doon sa dati pong paghahanda natin sa isang bagyo sapagkat ang mga dumadapo po ngayon ng mga typhoon ibang klase na po, mas malalakas na.
At ito naman sinasabi ng mga scientifico, sanhi daw ito ng global warming, na mas mabibigat, mas malalakas yung mga bagyo na dadapo sa atin. Pero Hindi na kaya yung mga dating sistema. hindi na. Kaya ang leksyon lang dito din sa atin, kung tayo maghahanda, unang-una po, siguro paghandaan po natin yung mga posible pong ganyan, yung biglang pagbugso po ng maraming ulan at siyempre po paghahanda sa mga baha. Sapagkat yung mga lugar natin na hindi nababaha. Ngayon sa lakas at sa klase ng mga typhoon na tumatama, baka magbaha na ulit. Isang malaking lesson dyan, yung tungkol sa yung zoning, kung saan mo nilalagay yung mga developments. Oh. Yan ang malaking kagaya nangyari sa Cebu. Oh. Yung mismong subdivision, yung retaining wall nangyari. Nasa Yan ilog ang- na mismo. Yan na nga kasi yung mga Yun ang sinasabi problema natin doon. di ba? Yung land use, hindi Land na use. ayos. Kunyari, yung pinagtayuan ng Ngayon, bahay. yung mga local government, Yes. papayagan nila ang tao Yes. tumira sa tubig. Yun na nga, yun na nga. Tubig. Yung Dapat waterway. ano yan? May easement Alam mo, dapat kung yun may eh. mayor ka, Oh. kasama sa duty mo yun, Oo. huwag mo patirahin sa tao, yung tao sa tabi ng tubig. Tignan mo. Yung along the river, Oo, dapat waterway, nga mga may waterway. May easement yan. Waterway, oh. Meron Dapat din. 10 meters away sila, 20 ba? meters Yes, away. yes. Huwag na nga kayong lumayo Nasa Merong comprehensive land use plan. Dapat lahat ng Civil LGU. code, civil code. Kompleto yan. Pero gumagawa kasi ng CLUP, Comprehensive Land Use Plan, mga developer na eh. Wala pa nga tayo ng comprehensive land use plan Pero hindi. Yung Bawat agency, bawat LGU mayroon. Oo Dapat, nga. oo. Pero sabihin yung legislated, wala pa. Meron. Hintaantay natin yung... Hindi. Locally meron. Local meron. May mga ordinansa. Hindi, CLUP, under the present local government Oh, code, may oh. CLUP. Oh. Every local government Dapat must meron. have a CLUP. Ang Eh, problema, Hindi naman sinusunod yun. hindi nga, number one, karamihan gumagawa dyan, developer na. Kasi nagre-rezone. Kung saan-saan ginagawa. Tingnan mo Zoning lang, Totoo tinitira yan. na nila. Tignan nyo na lang yung mga pangalan nun sa subdivision. Riverside. Yan, oo. talaga di pagtaas ng dadaanan yan. Dami sa Paranaque, meron yung Alik-Alon. Diba? Oh, Talagang, wala. umahalik nga yung alon doon. Kaya tawag, Alik-Alon eh. Huwag yun na kang nga. lumayo. Doon sa may kay Boboy Bridge, dyan sa amin sa Paranaque. Sa ilalim ng tulay may nakatira. Oo. Ganon din sa Cebu. Ano yung responsibility ng local government? Local government yun. Kasi Yung yung... pag-zone. Kaya... Pag sinabi mong ikaw ay So, may tiga... police power sila. Meron. May police power sila. Kaya nilang trabahuin yan. Tingnan mo na lang, anong malaking case in point o example dyan. Noong tumama yung bagyong Yolanda, diba, sa Tacloban, nakita natin kung paano talagang tinamaan talaga yung lahat na nakatira doon sa tabing dagat. Tabing dagat tsaka ilog. Ano ang ginawa ng local government? Pagkatapos, evacuate na kayo, alis na kayo dyan. Pagkatapos nakarecover ng Tacloban sa Yolanda, tignan mo, balik na naman yung mga tao ron. Nasa tabing dagat ulit. Pinababayaan ulit. Di ba? Pero... Boto. Ha? Boto, Boto eh. mahalaga sa kanila. Boto mahalaga eh. Siyempre, ikaw ba naman, pagbabawalan mong tumira yung mga yan dyan, di ba? Ang laki ng boto niya pagdating ng halalan. Di ba? Lalo na kung dikit ang laban mo. Oo. Ayun ang mabigat. Nagagalit nga yung mga iba. Kagaya sa Pasig. Nakatira ka sa bagong ilog. Di ibig sabihin, inayos mo na yung ilog. Bago. Pinadaan mo na kung saan. Yung tubig kahit na anong harang nyo dyan, maghahanap Oo. maghahanap ng Natural. May lalabasan natural yan. way yan eh. Pero isang importante ho dito, tamang-tama, nandito si Ombudsman, ay tayo hong mga Pilipino, pag nakita ho nating may mga project, halimbawa, hindi natin pinapansin dati, flood control project, mitigating blah 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 project, diba tayo po, idagdag na natin bilang civic duty, Nating lahat. Oo. Bantayan ninyo kung talagang ginagawa yung proyekto. At saka Bakit? tama yung At pagkagawa. Kasi tingnan ninyo yung nangyari dun sa Cebu, tabing ilog. Tapos nakita ko may ilang bat, parang 30 billion o whatever. No, imbestigahan pa naman yan. Sa akin lang, pag may nakita ko kayong ginagawang mga ganyan, hindi lang Sa yan. Talisay, di ba? Talisay. Talisay. Yung Tao dalawa. nakatira sa tubig. Mandawi. Yung dalawang Lapu-Lapu. ilog. Yung Sa dalawang riverbed ilog. pala, riverbed. Kasi, di ba, Kasi wala naman daw tubig. walang tubig kapag hindi pa bumababa yung ulan. Paano nagkaroon na ng ganyan? Minsan hindi natin pinapansin kasi hindi naman tayo naapektuhan. Kaya dapat tinitignan natin, hindi lang yan, pati yung mga kalsadang ginagawa. Yung mga farm to market, yung mga road projects na yan. Tignan ninyo kasi tayo ang makikinabang dyan pagka matibay At tayo ang rin pagkakagawa. magkakaproblema. At tayo ang magkakaproblema Kung katulad mali. yan kapag mali. Naawa ko dito sa mga doon sa sa Cebu sapagkat
Nakikita mo umiiyak, meron pa nga doon namatayan pa doon pa sa kalagitnaan ng bagyo. Tapos nakita mo ng iyak ng mga kababayan natin yung kanilang pinundar. Yung pong pinundar ninyo na pagkatagal-tagal sa isang iglap lang naging wala na putik na, no? So pag-ingatan po natin yung ating paglalagyan din po ng mga bahay. Tingnan po natin na safe po yung lugar. Local government, local Kasi kawawa po enforcement Kawawa yan. yung mga kababayan natin. Local Naawa government. ko naawa ko Ang sa dulo mga ho kababayan niyan, natin diba mga kababayan, kapag ka naman kayo na-experience nyo na yan at nakita nyo yung na kayong mga bumalik doon. inyong binoto, diba, ganyan lang at walang ginawa. Diba, sa susunod naman, wag nyo nang iboto ang mga yan. Diba, ganun lang naman Huwag kayo kasimple. maging parang Alipores ni Edwin Olivares. Oo, kasi pag ganyan, para na kayong Paranaque niyan. Parang Paranaque. Oo, Gumagawa ng resort. pero- Sa kalsada, gumagawa Pero ng resort. let's face it, no? Oo. It's the hardest time to be a politician. Yes, Oo at this naman. time. Pinakamahirap na Ayun. trabaho ngayon maging politiko. Kasi ang tao, tinutuos na lahat ng ginagawa ng politiko. Totoo yan. Panahon ng Hardest time. panahon ng pagtutuos ngayon. Kasi makikita mo nga naman nagkakaganyan-ganyan, nagkakabahaba. Pagkatapos makikita mo yung congressman mo, sayaw ng sayaw. Oh, yun. Mag-break muna tayo, Pao. Nagla-live pa. Nagla-live yun. Kasi Live yun. ikaw, Sumasayaw, hindi ka live. Hindi na live, sumasayaw. Sumasayaw. Sino to? Yung nakapilo Habang ka? bumabaha. Yan. Nakapilo ka? Sino to? Hindi. Iba to. Kapilo ka ba yun? Hindi, magkapatid to, Magkapatid congressman to. tsaka mayor. okay. Break muna tayo. Oras po natin, 27 minuto na, makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin ang Inspector General Dodi Dulay, Ombudsman Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, at siyempre si Pare Koy, Pare Koy! Paranaque, Paolo Capino. Kap, good morning! Good morning Pilipinas. Good Live morning. na naman! Magla-live na naman para sumayaw. Sino? Si Cap. Si Kong ngayon, di ba? Kong. Si Kong. Olivares? Nagsasaya lang dahil Nagsasaya. mahirap ang buhay. Eric Olivares? Siyempre, magkakaroon na naman ng resort town tuwing ganitong panahon. Magkaka-resort na Resort naman sa town. mga kalye. Kalye ng Paranaque. Ang solusyon dyan, sayaw. Yung Sukat Resort talaga. Oh, matindi yun. Hindi Konti na nawawala lang yun. tourist destination nga. Konti na lang. Konti na lang. Fields nga ang pangalan nun eh. Dapat Fields. doon ang kunin nila lifeguard eh. Lifeguard. Lifeguard, di ba? Doon Tsaka rubber boats. Lagyan nila ng rubber boats. Ano to? Pogi o malaking ito? Ikaw eh, ano na naman ang iniisip mo eh. Di ba? Bati muna tayo. Kung mga... Ako babati lang ako dahil meron mga kaibigan tayo na mga nakikita lang tayo sa labas at sasabing na nagmo-monitor sila. Lagi sila nakikinig sa atin, nanonood. Yung ating mga kaibigan, si Mr. Dennis Aprecio. Boss Dennis, good morning po. Si Morning. Mr. Jimmy Patino at yung kanyang anak na si John Patino. Good morning sa iyo. Lagi nagmo-monitor sa atin yan. At siyempre, andyan pa rin yung ating mga kaibigan galing sa PNP, si Police Colonel Rolly Onople, tuwan-tuwa. Lagi nakikinig sa atin. Si Doktor ang tawag ko sa mga to eh. Doktor, pero actually mga general to. General Matt Bakay at saka General Aris Pensranyo. Doc, mga Doc. Good morning sa iyo. Nagmamonitor si retired General James Brillantes. Good morning po mga boss. Basta At yun, salamat Di ba yung sa mga pagmamonitor. tumutulong sa iyo magpuno ng tampipi mo? Hindi, retired na ito mga to. Doktor mo naman. Nakatulong sa Past tense. doktor. Nakatulong. Hindi. Past tense. Past tense. Nakatulong. Hindi. Nakatulong na. Si General Aris is the general na head ng aming legal service. May, Magaling siya yung gumagawa lahat ng may ating new mga- blood, may new sa blood. legal. Tapos ang si General Bakay sa DADM naman, yung ating So investigative. ikaw, wala ka nang ginagawa. Hindi, kasama natin sila kasi hindi ka Akala naman... ko binigay Alam mo na yung mga sa trabaho. gobyerno, hindi naman tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Kailangan natin ng mga kasama Sa na pagpupuno. magagaling, natutulong sa ating trabaho. Yeah. Ayun ang mga kasama natin. Tumutulong lang. Ayun. Ganun talaga. At siyempre kay Chief PNP, nagmo-monitor. Chief PNP. Sino ang Chief PNP? Jose Melencio na Tatis Jr. Ayun. Ayun. Laging Fondly nagmo-monitor sa called by atin. his friends as Tating. Tating. Oo. Dati Good kung morning, boss. Chief. Kung batiin mo si Nicolas Torre, ganun-ganun na lang. Ngayon, Matindi. bigla ka nang bumalik kay ito. Ikaw talaga. Kung batiin ito si Chief PNP. Alam mo ba yung unyango? Unyango? Gagandahan ko na. I will translate. Ano? Chameleon. Chameleon. Unyango. Spell chameleon nga, spell. Peak na lang, peak. Hindi, pero ano, in political parlance, Oo. balimbing. Good Hindi, morning. pero Sa mga tiga Kailangan ko lang magpasalamat nito. Kailangan lang magpasalamat sa mga kasama namin sa PNP dahil sila ang mga kasama sa first responder. Dito sa Cebu, yan nangyari dyan, sa Negros. Salamat mga tropa sa inyong tulong. Lalo na yung darating na to,
ni-ready na po yung ating mga tropa doon sa on the ground para subaklolo. Saka yung mga ibang mga first responders. Oo, magagaling. BFP, nandyan, Yung mga Coast Guard. Armed Forces, Oo, Coast Guard. Armed Forces. Lahat Oo, sila. talagang magpapasalamat Good morning tayo. sa inyo. Good morning. Morning, good Salamat. Dahil above and beyond the call of duty yung ginagawa Good morning ng ating din mga dito sa kasama. mga Thank Green you sa inyong Meadows- serbisyo, mga Green tropa. Meadows Thank you. Group of Generals. Good Oo. morning. Yung mga Morning, tiga good Green Meadows morning. na generals. Kay Colonel Francis Cabugon, sa mga tiga Bulacan, kay Nestor Custodio ng Butil, at siyempre si Aris de Mabibas ng dyan sa Iloilo. At saka ito, babati lang, kakaano lang, mainit pa to, galing kay Chief Las PNP. Piñas Congressman Mark Santos. Si Boss, Mark, sabi niya, oo. good morning, mga bossing. The people of Las Piñas welcomes the Ombudsman's Task Force, Bilyar. Ayun. Our city's residents deserve clear answers, especially given my repeated advocacy for flood control, riverside reclamation, and informal settler relocation in Las Piñas. Maraming salamat. Good. Yan, kita mo lang, Bong Mark. Good Ito, morning. good Ayos morning. din humagod doon si Kong Mark. No? Parang gusto kong hagudin yung ombudsman. Good morning din galing kay dating NTA administrator at dating Narvacan Mayor Ed Zaragoza. Yun, Mayor. Morning. Nebe, siyempre, binabati din natin yung bagong talaga. Paano ba? OIC ba? O siya na talaga ang bagong Acting. NBI Acting. Director? Ay, Lito Magno. acting. Acting ba OIC? Hindi ako sure. So, anyway. Ito Dito, Magno. bago Magaling yung, yan, magaling yan. bago yung breaking news ni yes, Ombudsman. Ako gusto ko lang punahin kasi itong, ewan ko kung ano Okay, you have 1 minute. Okay, hindi ko kasi alam bakit parang kung sinong ginagaya nitong ni Acting Secretary Giovanni Lopez ng DOTR Oh. na nasa harap ng camera, kunwari hindi naman kunwari, pinagalitan Ano niya yung ginagaya isang niya? Di empleyado. amo niya. Di may ginagaya siya dun sa Baclaran Station. Ngayon, ginagamit pa yung mga PWD, kesyo hindi accessible. Alam mo, Sec, kung talagang may pakika, nasa batas, na dapat chine-check mo din yung mga, kung meron ka talagang pakisek sa mga PWD, yung accessibility and mobility, bakit hindi mo chine-check dahil nasa batas na kung accessible talaga itong mga bus at PWD friendly, yung mga maliliit na bagay ganyan, empleyado, papagalitan mo, ano ba, tatakbo ka ba for 2028 o nagpapakyut ka lang? Kung talagang may pakika para sa mga Hindi. kapansanan, ayusin mo yung transport system para may accessibility at mobility ang mga katulad namin. Okay. Tama yan na. Galit na ho yung kasama namin dito. Yung, Galit na. yung 1 minute ko, you can use it. Another 1 minute. Hindi, masyado kasing ano eh. Okay Hindi, na. Masyadong pakiyot. masyadong hindi ko alam kung sinong ginagayan niya eh. Ano ba, tatakbo ka, may pangarap ka bang umangat? Hindi ko alam eh. Ikaw naman. Gagamitin mo pa yung sektor ng PWD. Ako, Ayan. Yan, You want another 5 minutes? Okay na. Hindi. Mailabas ko na. Hindi. Say lang na. Hindi. Hindi mo na ilalabas. Yung inaanak mo, kailangan mag-20. Nanginginig ka pa. Nanginginig ka pa. Hindi, matagal. Yung sector namin pa, nagpapa-express pa. Hindi. Matagal na kasing inaano ni Pao yung tungkol sa Tsaka ang PWD. tagal mo na dun, ang tagal mo na sa... Another 1 minute! Di mo maayos? Tapos yung empleyado pag-iinitan mo, Wala So, na bigyan ng yelo. Bigyan ng yelo. Palamigin. Palamigin. Naintindihan ho namin PWD. gobyerno, Oo. yung mga Secretary Lopez, naintindihan namin yung concern ninyo. Ang hindi lang namin maintindihan. Huwag nyo nang gamitin Huwag yung ho ano. ninyo in front of yung mga camera, etc. Eh pagagalitan nyo, pwede naman yung tawagin sa isang corner doon. Kayong dalawa lamang, pare, ayusin mo to ha, ganun. Di ba? Tsaka wag gamitin yung Huwag mo nang PWD gayahin pati. masyado yung amo mo. Di ba? Yung amo mo, sobra din sa kilos eh. Mamaya pag-usapan natin yun. Pero bago yan, siyempre kay boss muna. Kay boss Ombudsman muna tayo. Ready ka na ba? Ano to? I will give you 5 minutes. Hindi, ito kasi, makinig kayo. Hindi na function ng office ko yan. Kasi nga, lumipat na ako sa Office of the Ombudsman. Pero, I have it on good authority Oo. kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Warrant At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman,
Di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. Oo. So paano ba? Hindi, kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. Nagbago. bago na kasi. Nagbago. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition. Ang Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Oo. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules. Rules ng Yung Supreme Court tungkol di dito. ba? Tungkol dito. Oo, para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines Na ng bago. Supreme Court. Yes. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Oo. Yan, magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning Yung- ICC. ICC will be the one anong tawag filing. doon? Filing, Ano ang tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan eh. Email Yeah, request. oh. So, Extradite si Senator Requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang requesting ICC. party. So agree. they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, na yung guidelines, yung based rules. on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Supreme Yes, Court. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Senator Bato? Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to, he will also have to follow the rules. Oo. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To na protect his rights. 'di ba bigla siyang Hindi, arrestuin. may process, Hindi na may pwede yun. process. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga 'yon. Yes. Oh, with the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. Oo. At wala nang question. Di na wala ang nang- maraming ang maraming naglalaro at tama-tama nandiyan si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas eh. Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian Humanitarian law. Under international humanitarian in other law. words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ano to eh? ISL, it's an para may ISL konteksto issue. lang. Alam nyo, kahit wala naman po yung kaso na yan doon sinasabi nung panahon na yun, ng The Hague, meron na po tayong batas. It's a, if I'm not mistaken, it's a 10-year-old or 15-year-old law. Na yung pong batas natin, tayo po, sinabatas po natin ng Pilipinas, yung International Humanitarian Law. It is actually a local legislation of the foreign international humanitarian law. Kaya matagal na po itong batas na, hindi po ito bago, hindi po ito ginawa na noon na anticipation of a certain circumstance. Hindi po. Matagal na po itong batas na ipinatutupad dapat. Number one, kasi we are a member of the United Nations. Yun nga. The United Nations has a UN Human Rights Commission. Okay? We have to participate in that activity. Ito, nagpupunta and we doon. promote. And we actually report. We report si- the human rights situation in our So, country. Kuzban at that time, As a member of the United Nations. Gano'ng kadalas ka Number two, nung pumunta tayo dyan sa Rome Statute, na inadapt natin yan at tayo nakipag-participate dyan, kasama na dyan, kaakibat yung paglalagay ng International Humanitarian Human law. Rights Humanitarian IHL. Ayun. Kasama yun. Ang naging problema lang, kasi nga,
nung nag-withdraw tayo sa Rome Statute Oo. at dinisregard na natin ang ating Participation membership sa ICC. Hindi natin ni-repeal Yung IHL. batas on IHL. Yes. Yo. So it stands as good law Yes. in our Oo. country. And ako personally, we cannot because tama yung sabi nga with ni Kong Jonat, as members of the United Nations, we are bound to implement that international humanitarian law. Oh, yes. Regardless of whether andyan ang ICC o wala. not, yes. Kasi required tayo as a good member in a member in good standing Otherwise, of the yayarin United tayo Nations. Hindi talaga pwede. Kasi pundasyon po ng human rights yung international humanitarian law. Pundasyon po yan. Yan po yung nagbubuhay doon sa ating human rights Tsaka nagpapatibay, advocacy. Oo. Yun talaga. Ayan po Sa pantao. Oo. Yan po yung latest development. Magbe-break lamang po tayo dahil senyas na po ng senyas yung ating direktor. Ang oras po natin, 46 na minuto na makilipas ay 9 ng umaga. Okay. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Paulo Capino, Congressman Jonathan De La Cruz, Ombudsman Boying Rimulya, Inspector General Dodi Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Alam mo ba si Tony Lambino? Tony Lambino yun. USEC ng Yusek Department of dati ng Finance. Department of Finance. Wala na ba ngayon? Pumunta na yata sa Bangko Sentral. Baka sa BSP na. Magaling yan. Kasama niya. Magaling yan. Bago tayo pumalaot pasensya na pero kailangan ko lang talagang banggitin lang uli. DSUD, Secretary ng pangalan to? Secretary Ping Aliling. Ping Aliling. Sir, ang dami na naman po na nagtitext po, na ang dami po nagrereklamo. Meron na naman pong kumpanya, nagbayad na po, wala pong gustong kumausap, binayaran na po yung kanilang down payment para sa kanilang bahay na hanggang ngayon ay hindi pa po binibigay. Ito po naman ay makikita po, public po ito. Pero meron pong binanggit po dito, yung ating isang nasa text natin, yung Shaughnessy Development Corporation. Saan yan? Saan? Hindi ko alam to Hindi ko alam kung saan to Hindi sinabi. Pero Sabihin dapat. ang sinasabi dito, alas 8 ng umaga, nandyan na po sila, inaantay po nila. Wala pong maibigay na email ng kumpanya, wala pong Pumunta na po bigay. kayo sa- Sabi ng mga taod po ninyo sa kumpanya, kung may reklamo kayo, magdemanda na lang daw po kayo. Sabi, nako, Pumunta po kayo Secretary Aliling. Pumunta po kayo sa DSUD. sa Paano Quezon po ba City. yan? Sa Quezon City. Tuldukan nyo na po yung problema ng ating mga kababayan doon sa mga nag-down payment na po. Binigyan nyo po ng lisensya, ng pre-selling, nakakolekta na po ng pera. Pero pagdating po sa pag-deliver po ng unit, bakit wala po? Ano po ginagawa ninyo dyan sa DSUD? Ayun nga, hindi Huwag ko- nyo antayin ng kababayan natin magreklamo, kaya nyo na mabusolusyonan yan. Di ba Ilabas sa nyo lang alihan po. matter for the Regulatory Commission? Hindi kasi yung licensing nila, licensing ng ng DSUD kasi But if you file with the Regulatory Commission, Yes. pwede nila... kaso pa. Yun Hindi, nga. pero kung wala kang choice eh. Oo, administrative, di kasi sinusunod eh. Oo. Pero kaya naman pong prevento, gawin nyo lang po yung ating pinapanukala. Bigyan nyo po ng taning ang mga kumpanyang developer kapag nagbigay po ng pera ang tao, nag-pre-selling. O bakit? Under tignan niyo kasi yung mga rules ninyo tungkol sa pre-selling at lahat. Ano yan ang nangyayari diyan at the regional level yan. Oh, pero ang sinasabi Lumalabas lang yan. naman natin dyan, Secretary, ano mga pangalan? Aliling. Aliling. Anak ba ito ni Jai? Anak ni Jose Aliling. anak ni Tito. Ni Tito? Tito, si yes. Jai, nako, kung ikaw dapat, Secretary, ano pangalan nun? Ping Aliling. Kung airpat mo nga si Na Jai. magaling, na magaling. Napakahusay nun. Pagka nalaman ng ganyan, merong problema, Ito yung nanay niya, magaling. Oo. Si Evelyn. Evelyn. Aalamin agad yan. Di ba? Secretary Aliling, wagunin yung kwampang malaki. Ano ba naman yung ipatawag nyo? Sabi ni Inspector General Dodi Dulay. Di ba? Marami raw nagrereklamo. Totoo ba yan? Paano ba natin mareresolve yan kung talagang may problema? May problema, kayo mga nandyan sa region, nasa wherever, mag-offer kayo ng solusyon. Bottom line, proteksyonan yung ating Yung mga mga- kababayan. yes. Dito sa mga Lahat kasi ng developers. departamento ng gobyerno, including local government, dapat merong public interest Dapat Dapat. station Unit, may na unit. makikinig. May unit in charge. Alam mo, kaya Public assistance and public Dapat. interest department. Halimbawa, katulad niyan, alam mo, Ombudsman, baka narinig ko na naman sa iyo ito minsan habang tayo nagkakape-kape.
yung Ombudsman for the Environment. Di ba? Halimbawa, Malapit na yan, malapit na. katulad niyang nangyari sa Cebu. Di ba? Kung yan, hindi pinagpuputol yung mga troso sa ibabaw. Nakita mo yung putik, may mga troso. May May dalang troso galing sa bundok. 'Di ba? Hindi nga lang troso pagdating doon sa Mandawi, ang nakikita ko container van na umiikot eh. Sobrang kalakas. Ganun kalakas. Ganun. Oo. Pati ba, mga... Hindi, kaya yung public interest, Maganda yun, public interest unit in every agency, Every agency including local government, Na, importante yun. ombudsman na pwede bang gawing sumbungan ng bayan? 'Di ba? Halimbawa, Hindi, ginagawa na ngayon yung ombudsman. Hindi nakagawa ng anto. Yung Halimbawa, Halimbawa sa PNP, ang sumbungan diyan, yes eh. hindi eh. Ha? Hindi. Wala Ako nangyayari? bilib ako doon sa Napolcom, yung vice chair. Oo. Talagang umaaksyon eh. Siya. Siya. Proactive. Attorney, vice chairman, Kalinisan. Kalinisan. Oo. Anak din ito ni General Bobby Kalinisan. Bobby Kalinisan. Tama mahusay. Ba't tayo mo sa IAS? Oh. Public interest yun. Wala, puro interest eh. Walang public eh. Hindi naman. Hindi naman. Kailangan lang ma-redefine ang powers. Yan. Oo. Eh, pero kung Tsaka para may alis outside of the ayahay lang. organizational structure of PNP. Dapat, katulad ni Ombudsman, nire-redefine eh. Yung Office of the Ombudsman. Sana yung The nakaupo doon office- sa IAS. Hindi, kailangan namin ng batas kasi. Makarating Hindi din. pwedeng- Doon sa nakaupo sa IAS. Kung paano mo kinakalabit si Secretary Aliling. Di ba na ganyan? Hindi, din kasi sa ito IAS? naman. Babalik lang ako Eh, kasi yung, pasensya na ha. boss, yung sa sinasabi mong kailangan nyo ng batas, eh hindi na sasabihin sa'yo ni Aliling. Ay, hindi totoo Hindi, yun. hindi, Hindi hindi. totoo yun. Hindi, kagaya niyan. Ano nga, ang pwede nga nila puntahan sa HR, Human Resource Regulatory Commission. Yes. Yung, Hanapin nila si si Si- Attorney Fidel Exconde. Nako, yun. Yes, sir! Di ba? Oo. Oo. Yan si Atty. Fidel Exconde. Yan. Yan. Maraming mga kailangan gawin yan. Hindi, pero pero Bata mo. ang sinasabi ko lang Pero naman, pwede silang bigyan ng payo. Yes. Oh, yes. Ito pa. IG. ang sinasabi ko lang naman is kaya naman ito. Tayo in government, we have the power to make the policy, to change it. And the only policy that needs to be done dito is for the DSUD to come up with a specific clause sa mga kontrata before you give a license Ay, hindi to naman. sell. At ako, Diba? yung mga provision na ganyan, basta't ipagtatanggol yung public interest, yung interest ng taong bayan, yung mga naaapi, di ba, i-invoke mo yan, ilagay mo dyan, at kung merong magque-question, let them question. Oh, ayaw gawin kasi ang lakas nga ng lobby ng mga developer Diba? eh. Hindi, aminin na natin, di ba? It goes without saying yan na if you are going to have a pre-selling, there is a contract already with you. Halimbawa, And kayang Work baguhin. out Kasi yun. ang dada Ngayon, natin, ang importante dyan, yung mga patrabahuin mo, Dapat yung pro-consumer yan eh. Sec. Consumer dapat na protect. yung Yan, kasi- mga regional offices mo, Sec, medyo siyapulin mo ng mabuti ang mga yan. Kasi natutulog na yung mga yan. Medyo- Meron na silang mga sindikato dyan sa ang inante region. kasi nila, Payroll. Yan ang Sa nangyayari. ang Pag hindi mo sinapol developer. yan at hindi mo pinagbabagbag yung mga yan, talagang ganyan Kaya yan. yan, pwede ho, hindi Ano ho, na sila eh? hindi ho namin sinasabihin ninyong publicly, i-ridicule nyo. Hindi ho. Dapat ho yan, bibigyan din natin Set ng the kahihiyan. policy. Di ba? Kakausapin. You set the policy. Hindi ba? Pagkatapos, kung ayaw pa rin sumunod, Yun na. Secretary Yun na yun. Aliling, hindi pwedeng lelembot-lembot ka dyan sa... Meron ka kasi, naman kasi dyan ito sa yung bigla. hindi alam ng tao eh. Ang DSUD, meron po silang template ng kontrata. Yun po nire-require nila. Meron po silang template. Ang DSUD po nagsasabi nun, ito po yung kailangan kung kayo ay mag-pre-selling, ito po yung template niyo. At Para bigyan namin kayo ng license to sell. ang kasama nyo dyan, DTI. Kasama nyo dyan, Oo. DTI. May Consumer Affairs Group ang DTI Oo. Ngayon, anong ginagawa ng mga yon? Then, Not only for not only for housing. Lahat ng mga consumer affairs na nangyayari, iyan kailangan na ma-workout ng DTI, especially yung mga products ninyo. Naku, Ayun, babalik tayo dun sa mga ganyan. Yan, sa governance, consumer protection is paramount. Yes. Sa housing at sa trading industry, kailangan Yes, importante yan. yung mga products, Services, lahat. services. At yan, hindi lang nangyayari sa DTI, hindi lang yan nangyayari sa DSUD. Proactive kayo Kahit dapat. sa saang ahensya ng gobyerno, dapat proactive kayo. At lahat ng regulatory officers. Lalo na yung mga regulatory office. Lalo na yun. No. Diba? Sa pagtatanggol sa tao. Di ba? Hindi
hindi pwedeng ang pinagtatanggol nyo, yung nire-regulate ninyo. Wala yun. Capture na yung ibig sabihin nun. Eh, Regulatory ano nangyayari capture. dito? Halimbawa, ito, case in point. Ako, I support Congressman Toby Chanco. Doon sa panawagan niya, although alam ko, mayroong mga prosesong dapat gawin. Di ba? Doon sa pagkansila ng passport ng saldi ko. Di ba? Bakit nga yung DFA, sinasabi ninyo kung paano hindi pwede. That kailangan mag-file nit kong Toby ng ganito, kailangan meron ruling, etc. Pagka tinignan mo naman kung talagang gusto ninyong kansilahin yung passport, pwede. Di ba? Eto si Yusek, former Yusek ng Consular Affairs, Diosdado Dulay. Ano mo yan? Pag kinasa mo yung passport yan, Oh. mapipilitan si Saldico na pumunta sa korte. Oh, yun na nga. Malalaman mo sino talaga abogado niya. Ang point ko rito, 'di ba? Ang point ko dito, bakit hindi sabihin ng DFA, 'di ba? Ito ang kung dapat paano ang pwedeng gawin, Ito ang dapat kansilahin. At kung magreklamo yung si Saldico, 'di ba? Sa dami ng ibinibintang sa kanya, siya mag-file ng kaso at ipagtanggol ng gobyerno yung stand ng tao. 'Di ba? Ako ay support si Congressman Chanco. Di ba? At kaso sinasabi Kanselahin mo na. Yung DFA, hindi kasi ganito, ganun, ganyan. Malapit na nga magkagulo rito sa atin sa dami ng rally at sa dami ng mga, meron na naman darating na sa 16, 17, 18 sa katapusan. Kahapon nirally kami. Ha? Oo, sa ombudsman. Sa ombudsman. Yan ba hindi nyo pa makukonsider na ano ba yung sinasabing provision ng DFA? Ito na nga. Sino yung kahapon? Ang suggestion ko nga ngayon, kausapin ni Congressman Chanco si Yusek Dodo. Dodi. Kasi siya Siya nakakaalam kung Consular paano Affairs Alam niya yan. Ano bang Oh. dapat na gawin, boss, tungkol dito? Ito lang- Pwede ba kaming ganito? Ito Yan. lang sa akin. At hindi lang po ito sa DFA, kundi po sa lahat ng Sa lahat ahensya ng ng agencies. gobyerno. Kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, napakadami ring dahilan. Sa akin lang minsan lang ho. Oo. Di ba minsan naman sa buhay natin, sana'y Gawin tumulong natin tayo. yung Gumawa tayo ng tama. Di ba nakikita nyo na ang dami na ibinibintang dito, ipagtatanggol nyo pa. Oh, buti na sabi mo yan, ha? Paano Pasensya na gagawin? uli, meron pa uling dadagdag naman ako. Anong gagawin? Ito naman, ha? Anong gagawin? Hindi. Yung sinasabi, ito, issue nga yan eh. Kasi lumalaking issue yan na hindi nasasagot. Ano ang pwedeng gawin ni Congressman Chanco para yan ay mangyari yung sinasabi niya? Kausapin niya si DFA Secretary. Anong gagawin Teresa ni Lazaro. Anong Yun ang gagawin gawin niya. ni DFA Secretary? Kasi Wala nasa poder naman yan ng DFA Hindi, Secretary. kung ikaw ay may magbibigay ng guidance kay Secretary Lazaro, ano dapat? Gawin mo na. Kung ibinaba ko yung request. Gawin mo na ang inihiling ni Congressman Toby Chanco. Ayan. Yun ang Ganun lang kasi Yun ang yun. iyong expert Ganun lang. opinion. Kasi kaya na within the powers kaya naman. Precisely. Ayun pala eh. Yun nga yung sinasabi natin eh. Pagka binasa mo talaga yan, kahit naman hindi ka abogadong matinik, makikita mo naman palagi, merong provision dyan na nakapabor para sa gobyerno. Bakit hindi yun ang i-invoke para ma-solve natin itong problemang to? Otherwise, lalong lalakas yung ugong-ugong Na ikaw na merong mas mataas kay Saldico Na- na ayaw siyang pauwiin dahil ituturo siya. Mali. Yun ang mali. Yan ang nangyayari ngayon. That is the ngayon, common thinking. Secretary Lazaro, Tess, Oh. ang gawin mo, i-cancel mo na yan. Ngayon, kung kay Congressman Saldico, dating Congressman Gusto Saldico, niya, hindi ay natin gusto niyang question it. labanan yan, meron naman law office maraming law offices. Dulay Pagunsan! Ay! Kayang-kaya niyan. Punta na naman ako. Kayang-kaya. Yan ang pwede mong gamitin. Yan ang abogado mo. Kung gusto mo. Kung gusto mo. Huwag mo na gagamitin sa ombudsman. Oh. Pag yan ginamit mo sa ombudsman, sure talo ka. Ngayon, para mas mabuti ang nangyari kasi yung ngayon, yung abogado mo ngayon, puting-puti buhok. Ito, pag ginamit mo yung Pagunsan Law Office, Wala buhok. Sure! Wala buhok. ang ganda ng buhok. Kung Wala buhok. kung si Rui, Malaki, no? kung yung abogado, Konti na lang ang buhok, puro noon na. kung yung abogado ni Saldico ngayon, kung Puting-puti buhok. puting-puti na. Ito wala Yung buhok. alaws ng hokbo. ang hairstyle nito, ha? Hoy, kayo talaga. Tuloy mo. Ano? Savings and loan. Hairstyle. You save here, you loan there. You save here, you loan there. Grabe kayo kay IG. Grabe kayo Tama. kay IG. We are not talking about him. We are promoting his law firm.
Of savings and loans. Ang tawag doon, Maginoo hairstyle. Maginoo. Puro noo eh. Bakit hindi nyo gayahin yung Beatles yung apple cut lang? Yan. De, pero yun nga, kailangan magkaroon ng Yun magkaroon. Pero ano ba, tanong ko lang kayo, are you at liberty to say, yung filing, malapit na, no? You've done the case build-up for these cases, we're doing everything. Hindi, and, it was announced already. Mahigit kumulang isang linggo pa. alam niyo po, nilinawin lang po natin kasi po yung Kasi mga, yung PI ang mabigat eh. yun nga yung mga tao, Mabigat ang PI. nagmamadali, wag ho kayong magmadali. Due process to ang mahalaga. Due process. Kailangan po, Otherwise, mayayari yan sa korte. sabihin natin sa kanila yung Nakik kanilang build up. krimen at sila po yung makasagot bago po ito ma-file sa korte. Hindi po ito. hindi Hindi madali. pwedeng madali. Kasi madali. mga kababayan, ito po dapat nating intindihin. May Kapag proseso. ho yan ay minadali natin. At palpak ang gawa. Hindi ho natin pinatibay yung mga ebidensya, 'di ba? Yung mga affidavit etc. na talagang magpapatunay doon sa kanilang krimen may na ginawa. nangyaring krimen. Madidismiss ho yung kaso. Makakawala tong mga lukulukong to. Pero pagka ho na matibay yung kaso, is talagang sure na magkakaroon ng output. Sa sa Conviction. bigat nga ng mga problema ngayon, maglalagay na kami ng detention center sa loob ng opisina ng ombudsman. Mismo. Kasi Mismo. pag uncooperative, lalo na ang government agencies, Oo. sa pagbibigay ng information Oo. na hinihingi ng Office of the Ombudsman, pwede namin sila i-cite in contempt. Meaning government officials. Government Ibig officials. sabihin, may ang cooperative ba sa inyo? Marami. Meron pa rin eh. Marami. Hindi, kasi may nirereklamo sa akin nung binabago namin yung mga rules. Kasi ngayon, meron kaming workshop para Smooth. Ayusin yung rules. baguhin na yung rules. Okay. Ipapublish natin yan. Okay. Yan, importante yun. Kailangan yun. Ito, rules of procedure, bago na. Rules of procedure. Bagong rules of procedure. Kasi Ganda dati, yun. So kasi dati, while doing so, meron ka nakikitang pumapalag-palag. Meron ba? At saka ito bang kasi dati sa Hindi, ang iba. ginagawa kasi, dinadahilan Yes. ng ibang opisyal namin na hindi nag-comply yung ibang opisina. Yun ang rason. Eh, sabi ko, may contempt power tayo. Sige, pagawa tayo ng kulungan. Pa-contempt mo. Meron bang Tama. contempt power ang... Siyempre. Meron. Sabi na power ka eh. Kompleto. Okay. Sino mag-comply dyan kung wala kang contempt? Tama, Kompleto ang So, ito, Pero wag mong gandaan ha. Ha? Huwag mong gandaan. Yung kulungan. Yung kulungan. Walang kisame. Walang ilaw. Tsaka walang aircon. Wala. Hindi, kasi kung may aircon, kasi ito, Yung yero takip mo. walang insulation. Walang insulation. Walang kisame. Yero lang. Grabe. Ginawa nyo namang oven. Hindi, ito lang eh. Hindi, kasi government ka eh, government bakit employee. pag-ordinaryong tao? Hindi Shoot sila sa city nagko-comply. jail. Kaya pagka ito, opisyal ng gobyerno, mataas ang katungkulan, lalagay mo sa magagandang kulungan, hindi tama eh. Di ba, may mali eh. Di ba, dapat kung ano yung nararanasan ng ordinaryong tao pag nakagawa ng krimen, di ba, yun din ang malasap nito mga ito. Pwede ko rin naman kasapin ng Yung head ang of Quezon City agency. Police eh. Oo. Kung meron sila station na malapit sa amin, pwede namin doon Pwede. i-detain eh. Yung rules ba na to, ombudsman, meron na to yung timelines, Lalagyan ng Siyempre. timelines. Kasi compliance yan eh. Kasi Mga compliance rules yan. ito naman mga kapatid makikita mo na bakit kapag yung ordinaryong mga tao makuha, ma-shopliftan ng 50 pesos doon sa isang mga convenience Kung store. saan po. Una, ang lalaki ng piyansa. Pagkatapos, pagka walang piyansa, talagang ikinukulong. Samantalang ito, kumuha lang ng 50 pesos dahil nagugutom. Diba? Samantalang malaki- ito mga to, official ng Siyempre, hindi lang naman government officials. Minsan may mga abogado rin na abusado. Nako, importante yun. Importante yung ma-work. Kaya, maganda ang usapan dapat dyan. Dapat basta, may galang tayo sa lahat. In the end, may paggalang at ang talagang binubuhat natin dito ay yung karapatan ng mga tao. Public Ang interest. karapatan ng Public mamayang welfare, Pilipino. public welfare. Hindi ba? Hindi naman yun para sa iyo lang dahil nagtitrip ka eh. Katulad nung ginagawa dati sa house. Walang galang na ho doon sa mga kaibigan natin sa house. Kung kino-contempt nila. Pag hindi na nyo nagustuhan ng sagot, iimbitahin nyo as Wag resource naman person. gano'n. Hindi naman gano'n. Huwag ganun, di ba? Basta failure to comply. Katulad Yun na, ang problema. uncooperative. Ikaw pa magyayabang. Ayoko na mag-witness protection. Ayoko nang mag-cooperate sa ombudsman at sa ICI. Kasi hindi naman nyo kami binibigyan ng blanket immunity. Ikaw na may kasalanan, ikaw pa galit. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pangit naman yun. Sira ulo mo naman para gawin mo yun. Di ba? Break muna tayo. Baka may ulo Gagalit natin. ka na naman Parang hindi. Relax. DFA, cancelin nyo na yung passport ni Saldi ko! Oras po natin, 11 minuto na makalipas sa 10:00 na umaga.
Good morning. Balik po tayo sa last segment na executive session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Ombudsman Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Paulo Capino at si Inspector General Dodi Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning. Last segment na, isa pa ha. Medyo pasensya na po. Medyo kailangan na po natin ilabas ha. yung mga bumabati. Bati ka muna. Sige, bati. Baka may bati pa dyan sa'yo Ito, ha. si Konsehal Grabador, Christian ng Muntinlupa. Of course, itong si Michael Cruz ng Batangas na nandiyan ngayon. Sino po ba itong mga ito? Oh, okay. Si Dian Abria ng Ilocos. Saka ito, si Marlo Cuadra na dating chairman ng John Hay. Good morning. Morning. Binabati din natin Konsehal Jello Ariola ng Pagbilao. Ng Pagbilao. Bay Konsehal, mabuhay ka. Ano ba nangyari dyan sa sunog doon sa power plant dyan? Oo. Ay, di mo patignan. Di ba kung ano ang... Ano naging nangyari dyan? Ano nangyayari dyan, ha? Mayora, baka naman batang-bata yung konsehal mo dyan. Eh. Yung magtulungan na lang kayo, imbis na Imbis ganito na kaagay, dumadagdag pa kayo sa dadaanan- problema ng bayan. Didiinan mo ba yun? Huwag naman. wag Konsehal naman. Jello Ariola. At saka si... Batiin ko lang yung mother-in-law ko nagpapalakas. Uy. full recovery po. Full and safe recovery. Ako ang favorite son-in-law mo. Yan. Ang favorite Habang son-in-law kayo'y mo. nagpapahinga, ingatan ho nyo yung inyong Will and testament. kamay, ha? Baka ho biglang idiin sa... Tama! Pero ito lang, bago tayo magtapos, kasi mga huling minuto lang natin. Alam nyo, naglabas kasi ng report na medyo, yun nga sa ekonomiya natin ngayon, medyo kailangan natin ng konting pagpasigla, no? At dito naman, gusto ko lang puntuhan yung ginagawa na to ng BSP doon sa hanggang ngayon, ayaw pang i-lift yung inyong inilabas na nag-clarify lang yung cap on the cash withdrawals. Alam niyo po, Kano ba wini-withdraw mo? Pagka... hindi yun eh. Ang mga Hindi ikaw, kaibigan hindi natin ikaw. nagte-text sa atin kasi nahihirapan sila. Totoo lang, Governor Remolona ba? Remolina? O ba? Remolona yata yun. Eli. DSP. Governor Remolona, iba po yung binibigay ninyo. Tama po yan. Nandiyan po kayo sa opisina ninyo dyan sa Ross Boulevard. Iba po ang nangyayari sa baba. Yung nasa baba po, nahihirapan po yung mga negosyante. Kahit ano pong ilabas yung clarificatory dyan, ang dami pong hinihinging papeles. Yung mga bangko, Mga ginagawa. bangko, mga bangko yung nga. mga bangko, supervise ninyo ng mabuti. Kasi yung mga bangko, gumagawa sila ng sariling interpretasyon doon sa napakasimpleng mga rules and regulations. Yan ang problema dyan. Ang bottom line Ngayon, dyan, alisin nyo na yung cap. Yun lang yun. Hindi, kaya lang naman naglagay ng cap dyan with exemptions kasi nga para masabihan yung mga bangko Hindi, mag-ayos kayo. Ang importante, Yun ang importante ang doon. importante dyan, nag-uusap kayo, di ba? So I suggest, di ba, kung paano merong public interest yung gustong gawin ni Ombudsman dun sa mga ahensya ng gobyerno, kayo din dyan sa BSP, I'm sure naman meron kayo dyan kung anong unit. Meron sila. Mag-usap kayo doon sa mga maliliit Si- na negosyante, di ba, yung mga hindi makadaan Meetingin doon ni- sa mga chambers of commerce. Meetingin di ba? ninyo, meron Mag-meeting namang kayo para kayong ma-smoothen. Deputy yung- Governor for Supervision, si Deputy Hindi, alam mo, Governor Lynn Javier. nakakalimutan kasi Ngayon, natin. ang problema pati, Mm. hindi yan tungkol sa bangko. Medyo maano yan, pati yun sa GCash, etc. Maraming mga. Ang mas matindi yung mga ginagawa ng DTI na dapat nilang ginawa na hindi nila ginagawa. Kagaya ngayon, meron consumers affairs sila na nag-aayos doon. Yung mga questionable na mga kumpanya kagaya Fujitech. Meron Fujitech eh. Ano ba yun? Yung Fujitech, yung elevator. Oo. Gumagawa ng elevator. Oo. Japanese company ito. Oo. They are supposed to be very, very prompt and efficient. 1 year, may dalawang condominium group. Oh. 1 year na, nagrereklamo sila. Nabigay na yung kanilang bayad para ayusin yung kanilang elevator. Hanggang ngayon, di pa. Ang sinasabi nila, i-import Walang pa yung pyesa. mga pyesa. Pyesa, etc. Mga ganun eh. Pwede ba yun? Nagtatayo ka ng ganyan tapos wala kang gagawin na. Ang point naman dyan, kung sino man yung ahensyang involved, pag may mga ganyan, again, DTI. public interest, problema yung mga tao. Oo. DTI, Ayusin ninyo. etc. Sana Oo. mag-usap-usap at yung problema masolusyonan. Solusyonan nyo. Yan ang pinaka-importante dun eh. Di ba, huwag kayong magtirahan, huwag kayong sa Oo. media maglaban. Di ba?
tayo, yung mga nasa gobyerno, magtayo ng kung ano man task force, di ba? Tignan yung implementation ng CAP na yan. Kayo namang mga nagrereklamo sa baba, makipag-usap kayo dito para magkaalaman. Alam mo, paring Tapos Ed, local government, sa gobyerno, isa lang naman ang metric sa gobyerno, sa totoo lang eh. Oh. Yung tao ba, nararamdaman ba yung inyong serbisyo? Mabilis ba serbisyo nyo? Kanya na nga. Nahihirapan ba kami sa ginagawa business namin? as usual ang Di ba? ginagawa Yun niyo. lang naman ang metric eh. Kahit naman saan eh. Di ba? Kayo naman dyan sa BSP, medyo alisin nyo ng konti yung markanan nyo eh. Lagi kayo Hindi, nakamagmarkana. alam mo, iba kasi nangyayari sa babae. Diba? Alam mo, naglalabas ang BSP. Pero alam mo ito, tandaan natin, ang ekonomiya ng Pilipinas, cash economy pa rin tayo. Up to now, cash economy. Yun nilalabas, talagang cash ang usapan eh. Wala tayo pa, hindi tayo parang China na digital. Wala pa tayo noon eh. Oh. So ang cash na linalabas yan ang umiikot eh. Di ba, lahat Pabayaan ninyo, lahat boss, yung mga na sinasabi mo, Hindi kasi, yung iba kasi, ang kanilang punto, boss, pera na namin to eh. Nilagay na namin to dito eh. At tayo lang ang bansa na nagbabawal ng limit na mag-withdraw. Yung ibang bansa po, wala po limit. Diyan, ang sabi lang ng ibang bansa, pag naglabas ka ng mas malaking amount, pagbabayad ka ng fee sa bangko as a service fee dahil kailangan nilang magbuo ng cash para sa iyo. Basta't kayo, BSP, di ba? Mag-usap magtayo kayo na ng mga at bangko. Tignan Mga ninyo bangko. yung implementation ng policy na yan, di ba? Unreasonable yan. Kung sa tingin di ba? ninyo, yun nagpapahirap lalo sa tao. Ang dami ng problema ng tao Baha, ghost project, Oh, tas ang ekonomiya pa natin ngayon, di ba? Oh. Di ba? Lalagyan nyo pa ng pampahirap. O yung mga gusto tumulong sa Kasi mga... ang BSP kasi masyadong insulated. Masyadong insulated. Hindi sila sa tao. Hindi Hindi sila hindi. nakadiin sa tao. Di ba? Kaya kailangan meron silang... Actually, dapat may programa sila ma-expose sila sa tao. Tsaka ma-expose ang tao sa kanila. Di ba? Yung BSP, Hindi, ngayon. Dapat may public line sila. Ngayon. Tama. Service. Tama. Yung mga bangko nahirati na sa pagiging entitled. One big example, yung tungkol dyan sa 25% na loanable funds for agri-agra. Hanggang ngayon, hindi nila in-implement yan. Nagbabayad lang sila ng penalty. Penalty lang. Ang hirap-hirap natin. 1 trillion pesos ang ating importation na agricultural products. Halimbawa, kung sino Meron man- ba kayong ginagawa? Oh. Mga bangko. Itong Bankers Association of the Philippines, matindi yan. Hindi, Matinding grupo yan. Kung paano yung galit mo, Kong Jonah, dapat ganyan ang pagtingin ng BSP. Di ba? Eto, merong batas na ganito, hindi nyo sinusunod. Oh. Puro na lang kayo excuse. Aba? Penalty. Dapat naman, Magbabayad ka ng penalty lang. Governor Remolona, alisin mo ng konti yung necktie mo, tsaka yung coat mo, tsaka yung mga alipores mo dyan. Ang puputi na eh. Kaya nandyan lang kayo palagi sa... Nandyan lang kayo palagi sa multi-story building at saka doon sa dyan sa Ross Boulevard eh. Umiikot naman kayo yung inyong mga ano ba yung tawag doon? Step in ba yan? Step in? Jimmy Choo. Tagal na nun, Yung mga step Jimmy in Choo na mga high heel. High Sabi heel, nga ng high mga heel. Kapampangan. Oh. High heel. High heel na mga Jimmy Choo. Tabi nyo muna, mag-rubber shoes kayo. bago yung mga Umikot kayo, tignan niyo. Ito bang pulisiya natin talaga bang nagpapahirap dahil merong isang maingay dun sa DCRH, pangalan, Attorney Dado Dulay. Yes. Oo. Nagre-reklamo, totoo ba to? Ikutin natin, di ba? Pagkatapos sumagot kayo, attorney, kayo lang naman daw yung nagwi-withdraw ng ganyang malaki sa kalalaki. branch nyo Oo. Di ba? Hindi, yung alam mga mo iba daw ang Hindi. punto lang kasi, for example, ito ngayon, yung Kasi mga... nahihirapan yung tampipi niya eh. Oo. Hindi, Saan nilalagay? hindi, Cash basis kasi yun. Oo. Cash Hindi, basis. for Cash example, basis. Oo. maraming... Bulto-bulto. Hindi, ito lang nangyari na to. May mga kilala tayo na gustong mag-donate. Ang binibigay nito, cash. Pinabibili kasi yung mga goods doon sa nasalanta. Kung saan yung lugar. So, yun ang lugar. So, Wala magpapadali na ng cash doon, logistics. bibili yun. Sabi nila, paano kami magpapadala doon? Ito, magbibigay ako more than $500,000 para sa bayan na to, para bumili ng goods doon. Hindi. Tapos mag-withdraw ako, I'm sure ganito lang. I'm sure Paano naman na? may Ibig sabihin, exemption yan. Meron. Hindi, ganito Exemption lang, yan. boss Si Presidente, ang number one kay Presidente, kita nyo ang Presidente natin, umiikot para pagandahin ang ekonomiya. Tulungan ninyo Yung ang BSP, Pangulo hindi ninyo natin na... bangko, yung mga bangko, trabahoin nyo. Sinong bangko yan? Ayan. Kasi pwede magtrabaho yung bangko. Ay, malalaki to. Ito yung malalaki. Kaya nga, sinong bangko yan? You have to identify. Para- Ibubulong ko sa'yo. Anong bangko to? Anong bangko Ibubulong to? ko sa'yo. Hindi, kailangan masabi. Ibubulong to.
Hindi, kasi ganito yan. Sa atin ka naman, sabi niya. yung mga bangko, maraming ganon. Yung mga bangko, mayroong guidelines na ganito. May sariling diskarte. May sariling diskarte. Yun ang problema Pero, dyan. ang ginagamit, nakaangkla kasi sila doon sa Hindi. nilalabas ng BSP. It's how you handle this bank. Kailangan. Kaya nga, Ito, ganito na bago lang. yan. Bago yung kanilang Kailangan alisin muna ng BSP yan. bago yung kanilang DG for supervision Si Sino Lin, yan? Lin Javier. Wala na si Chuchi Ponasier. Oo. Career Hindi, pero retire yan. karir din naman yata yan eh. Oo nga, si Lin. so, Kaya nga, kabisado rin niya. alam niya. Kaya nga, kausapin niya yung Ma'am mga Lin. bangko. Ngayon, itong mga bangko na ito, suhetihin nyo to. Hindi din malapit. Itong napakalalaki na yung mga yan. Alam mo, At ito. Una, alisin mo na lang muna yung cap, yun ang number Total. 1. Alisin mo na. Attorney. Trabaho kasi, trabaho kasi ng AMLA yan. If there's an issue, it should be AMLA's job. wala nga yung AMLA. Wala nga BSP. yung AMLA. Yung AMLA, sige, magbigay nga sila ng suggestion. BSP. Kung anong ginawa nila. Ito ang tungkol sa AMLA. Ito. Dalawa yan, ha? May problema talaga, AMLA. Mayroon talaga. Ay. AMLA at saka BIR. Dapat, Yung BIR na sinasabi natin na yan lang sa mga contractors na yan. Bakit nyo binigyan ng tax clearance yung mga Yan. Sige nga. Paano makakapagbid? Paano makakapagbid yan? Kasi kung wala kang tax clearance, hindi ka makakapagbid. Tapos AMLA, ngayon mo na sinasabi na marami kami nakukuha na ganito. Yan. Ayan. Ba't ngayon lang? Ito. Ikaw sumulat ka, total abogado ka. Anong gagawin natin? Magreklamo ka sa ombudsman. Yan. Dahil yung ombudsman kumikilos. Yeah. Kung hindi ka man makakita ng resolusyon sa BSP, magreklamo ka. sa ombudsman, total SG27 pataas ang mga yan eh. Ito na nga. Oh. Diretso na. Diretso mo na. Put it in writing. Put it in writing. Put it in Hindi kasi writing. pwedeng kuwan lang tayo. Alam nyo, dito. Governor Remolon, asikasuhin nyo lang ho yung exchange rate natin kasi trabaho nyo po yan. Hindi po trabaho ng presidente yan. Trabaho po ninyo as an independent monetary policy board Basta in the ang Philippines. importante Yun lang yung dito. asikasuhin ninyo. Tigil nyo na ho yan. Trabaho ng AMLA yan. Huwag nyo BSP. pakialaman yan. And AMLA should step up. BSP, Inasahan mo ba yung AMLA? Ngayon mo ba asahan yon? Ano na nagawa ng AMLA? ang kailangan Yan dyan, ang problema dyan BSP, Remolona, dapat maging makita ng mga tao na responsive kayo. Wala kayo doon sa ivory tower. Di ba? Na hindi nyo na nakikita. Out of touch na kayo. Kasi nandun kayo sa malamig na kwarto Ekonomiya nyo. kasi importante Sa rito, opisina. boss. Ekonomiya ng Pilipinas na pinag-uusapan. Kasi pagka nagkuwang ka doon sa ekonomiya na yan, di ba? Ang daming Ang daming tatamaan dyan. tatamaan, merong magtatanggol na. Merong Diba? pros and cons eh. Kumain na nga tayo. Di ba? Ang Kung tingnan nyo yan, tignan mo. Kailangan- Lahat yan, yan mo. Isama, ano? Recto, Oh. DOF, Okay. DTI. Oh. Ulitin mo yung sinabi mo. Ulitin mo yung una mong sinabi. Dep-dep ito, Oh, dep-dep. saan? Ulitin mo yung una mong sinabi. Dep-dep to dep-dep. Sino? Oh. Secretary? Ralph Recto. Huwag mo akong utusan. Huwag mo akong utusan. Yan ang sabi Sabi ni Ralph ni Ralph Recto. Recto. Kaya pag kayo mga kababayan, bago kami magtapos sa 2028, di ba, tandaan nyo lang. Huwag nyo Diba, siyang Ralph utusan. Recto. Huwag nyo utusan Kasi nyo. palaging sasabihin niya, pag utusan po ninyo. Ngayon, sabihin ninyo, huwag daw siyang utusan. Di ba? At siyempre, ay, Sabi di ba niya. sabi niya sa Senado, huwag niyo akong utusan. Sabi niya, in front of the senators. Oh, hindi ba? Oh, ayan, tandaan niyo ho, ha, Ralph Recto at saka yung Ako Bukol party list. Yan. Bicol. Ako Bicol Oh, pala, iba yun, hindi iba ako yun. iba yung Ako Bukol. Magkaiba yun. Iba yun. Yung Ako Bicol. Ito yung party list at saka yung Talaga? Basta yung Ako Bicol, tandaan nyo lang ho. Ako Bicol equals saldi ko. Yan ang tandaan ninyo. Lalo na yung mga nasa Bicolandia, Region 5, kung saan bumoboto yung mga tao. Di ba, ng party list. Oh. On that note, kakain na po kami. Paalam na tayo! Pau! Wow! Okay, ako po si Paolo Capino. Happy weekend at mag-ingat po kayo sa darating Batiin na mo si Super Congressman Eric Olivares. Bati mo. Ayun. Abang ako na lang live mo at yung mga Sukat steps. Resort. Tsaka yung Sukat Resort. Yan. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Maraming salamat po. Ito po si Boying Remulla. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Sa ngalan naman po ng ating kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin at Senator JB Ercito na Nasa Japan. talagang Si JB. Nasa Japan. umiikot Ah, at umiikot. tinitingnan yung ating mga kababayan. So bakit Sa pa siya Japan. doon? May Sa sinakyan? Japan, ako po si Ed Davier. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Thank you, Yes. Bok. Thank you.